May mga nagtataka kung bakit hindi si Carl Tamayo ang naging KBL MVP ngayong season. Ating pag-usapan yan pagkatapos mong mag-subscribe at i-like ang video na ito. Well, technically and statistically, si Carl Tamayo ang dapat MVP ngayong season. Pero again, may mga factors para makuha ng isang player ang award na yan. Unang-una rito, katulad sa ibang liga, ay may mga boto ang journalist o mga media at bibilangin yan sa huli. And ngayong season, ang resulta ng botohan, out of 111 votes, 89 ang nakuha ng MVP na si Yongjun Ah. Yun naman pala, natalo ang ating kababayan at ang former MVP na si Kim Sun-young sa bilang ng mga bumoto. Well, imagine na lang na nakuha ni JD Kagulangan ang KBL Rookie of the Year at kung nakuha naman ni Carl Tamayo ang MVP ay mapapaisip ka rin na papayag silang mangyari yon. But still good job pa rin kay Carl Tamayo. Both na nakuha niya ang best 5, Ice Games speak itself that he is one of the best player this season. Ayon naman kay BKPD, both sa boto ng mga journalist ay may tinitignan sa performance, hindi lamang sa contribution ng mga players. Well, maaring balanse ang laro ng hinirang na MVP. Yes, Tamayo is dominating the area of scoring. Pero merong hinahanap ang mga bumoto na gusto nilang makita sa ating kababayan. But again, Carl is efficient sa contribution. May at least 4 at 30 plus points per game, which is wala ang ibang players. Kaya it's understandable na mapapatanong pa rin kung bakit si Tamayo ay hindi hinirang na MVP. Sa ngayon ang mahalaga ay maraming naniniwala sa ating kababayan. Hindi man niya nakuha ang major award. Ang mahalaga ay healthy, magandang performance and possible na makakuha ng kampyonato sa Liga ng Korea. Sa mga nagtatanong naman kung bakit hindi si Kevin Cambao ang naging Rookie of the Year, base sa rules ng KBL, para maging eligible ang isang player, ay kailangan nito natin makapaglaro ng kalahati ng season. Kaya kung mayroong 54 games, ay around 25 to 27 games para ma-qualify sa individual awards. Pero ang good news para kay KQ, again per KBL rules, ay pwede pa siya maging nominee sa Rookie of the Year para sa next season ayon sa mga sources. And again ang tanong, naluto nga ba itong si Tamayo? Well, hindi siguro dahil unanimous ang naging boto sa MVP. And of course, hindi makokontrol ang opinion o boto ng mga Korean media. And ayon sa Jump Ball ay 19 votes lamang ang nakuha ng ating kababayan. Kaya hindi pa ito ang taon para kay Carl. But for now, maging masaya tayo dahil nakikilala ang ating mga kababayan at ang best na merong sila ay ang mismong performance sa liga na kung saan ay nag-i-improve ang ating mga players. Hindi lamang sa skills dahil nabibuild up ang kanilang mga confidence.